Tapat, matatag at maaasahan balitang tama at totoo lamang dito sa Pilipinas Network. Magandang araw sa ating mga kababayan sa Pilipinas at sa buong mundo. Huwag kalimutang pusuan ang video, sumubaybay at pindutin ang patingaw upang lagi kayong updated sa balita. Simulan na natin. Isang mapanganib at mapanghamong hakbang na naman ang isinagawa ng militar ng China sa West Philippine Sea. Kinumpirma ng People's Liberation Army Southern Theater Command na naglunsad sila ng magkasanib na patrol panghimpapawid at pandagat sa paligid ng Bajo de Masinloc, na kilala rin bilang Scarborough Shoal. Ang agresibong presensyang ito ay nagdudulot ng matinding pangamba sa ating bansa at sa buong rehiyon ng Timog Silangang Asya. Ayon sa opisyal na pahayag ng Southern Theater Command ng China, ang kanilang mga barkong pandigma at sasakyang panghimpapawid ng militar ay nagsagawa ng serye ng mga pagsasanay sa himpapawid at karagatang nakapaligid sa pinag-aagawang teritoryo. Ang hakbang na ito ay direktang hamon sa mga karapatang pandagat ng Pilipinas, lalo na't ang Bajo de Masinloc ay nasa loob ng exclusive economic zone ng ating bansa ayon sa batas internasyonal. Ipinagmamalaki ng Beijing ang kanilang tinatawag na soberanya sa lugar na tinatawag nilang Huangyan daw. Sa kanilang opisyal na ulat, sinabi ng China na matagumpay nilang naisagawa ang mga taktikal na maniobra upang patatagin ang kanilang kontrol. Ngunit para sa mga eksperto sa depensa, malinaw itong militarisasyon ng mga karagatang matagal nang pinagkukunan ng kabuhayan ng mga Pilipinong mangingisda mula sa Zambales. Sa kabila ng mariing pagtutol ng pamahalaan ng Pilipinas, inilarawan ng militar ng China ang naturang ehersisyo bilang isang kinakailangang tugon. Ayon sa kanila, reaksyon ito sa mga aktibidad ng ilang bansa na di umano'y sumisira sa kapayapaan at katatagan ng rehiyon. Bagamat hindi tahasang pinangalanan ng Beijing ang mga bansang ito, malinaw na ang tinutukoy nito ay ang Pilipinas at ang mga kaalyado nito. Ang patuloy na pagdami ng mga agresibong hakbang ng China ay nagpapakita ng lalong umiigting nitong alitan sa Maynila. Sa mga nakalipas na buwan, nasaksihan natin ang paggamit ng mga water cannon, mapanganib na maniobra at militarisasyon ng mga bahura. Ang pinakabagong patrol na ito ay itinuturing na isa na namang mas mataas na antas ng pagpapakita ng lakas upang takutin ang ating pamahalaan at sandatahang lakas sa sarili nating bakuran. Para sa Pilipinas, ang Bajo de Masinloc o Scarborough Shoal ay isang tradisyonal na pangisdaan ng mga lokal na mangingisda mula sa Zambales at iba pang kalapit na lalawigan. Ang pagpapatrolya rito ng mga Chino gamit ang makabagong fighter jet at mga barkong pandigma ay direktang paghadlang sa karapatan ng mga mangingisdang Pilipino na malayang makapangisda sa loob ng exclusive economic zone ng ating bansa ng walang takot o banta sa kanilang buhay. Hayagang sinabi ng militar ng China na layunin ng naturang mga pagsasanay na subukin at pagbutihin ang kahandaan sa pakikipaglaban ng kanilang mga tropa. Nais nilang tiyakin ang kakayahan ng kanilang puwersa na ipagtanggol ang tinatawag nilang pambansang soberanya at mga karapatang pandagat. Ang ganitong agresibong retorika ay lalo lamang nagpapainit sa tensyon sa pagitan ng dalawang bansang may magkasalungat na pananaw tungkol sa batas at mga karapatan sa karagatan. Kung babalikan natin ang kasaysayan, nagsimula ang matinding tensyon sa Bajo de Masinloc noong standoff noong 2012. Mula noon, epektibong nakontrol ng China ang lagoon na nagbunsod sa Pilipinas na dalhin ang usapin sa Permanent Court of Arbitration sa The Hague. Bagamat pabor sa Pilipinas ang naging desisyon, patuloy itong binabalewala at niyayurakan ng dambuhalang bansa sa pamamagitan ng paggamit ng puwersa. Ang pinakahuling mga pagsasanay na ito ay naganap sa gitna ng serye ng mga komprontasyon sa pagitan ng Philippine Coast Guard at Chinese Coast Guard kasama ang maritime militia ng China. Ipinakikita ng mga pangyayaring ito na hindi lamang mga barko ng Coast Guard ang ginagamit ng Beijing. Handa na rin itong ipakita ang tunay na lakas militar sa pamamagitan ng PLA Navy at PLA Air Force. Ang PLA Southern Theater Command na nakabase sa katimugang bahagi ng China ang pangunahing nangangasiwa sa mga operasyon nito sa South China Sea. Ang direktang pakikilahok nito sa mga patrol sa Bajo de Masinloc ay nagpapadala ng mensaheng itinuturing ng Beijing ang lugar bilang bahagi ng aktibong sonang militar. Inilalagay nito ang buong rehiyon sa isang napakasensitibong sitwasyon na maaring humantong sa mas malaking komprontasyon kapag nagkaroon ng maling kalkulasyon. Sa panig naman ng Armed Forces of the Philippines, patuloy ang pagsubaybay sa mga aktibidad na ito. Ayon sa mga opisyal ng depensa, hindi sila magpapadala sa pananakot ng China at patuloy nilang isasagawa ang mga regular na patrol upang protektahan ang mga karapatan at interes ng ating bansa.
Binigyang diin ng pamahalaan na ipagtatanggol nito ang ating exclusive economic zone laban sa anumang dayuhang panghihimasok. Malinaw na sinabi sa desisyon ng Arbitral Tribunal noong 2016 na walang legal na batayan ang malawak na 9-line claim ng China. Gayunpaman, ang patuloy na pagbabalewala ng Beijing sa desisyon ay nagpapakita ng kawalan nito ng paggalang sa pandaigdigang kaayusang nakabatay sa mga tuntunin. Ang mga isinasagawa nitong pagsasanay ay lalo ring nagpapalala sa mga paglabag sa mga karapatang pandagat ng Pilipinas sa ilalim ng United Nations Convention on the Law of the Sea na kilala bilang UNCLOS. Dahil sa lumalalang sitwasyon, lalo pang nagiging mahalaga ang alyansa ng Pilipinas sa ibang mga bansa, partikular na sa Estados Unidos sa ilalim ng Mutual Defense Treaty. Ang magkasanib na pagsasanay ng Pilipinas at Amerika, pati na rin ang suporta mula sa Japan at Australia ay nagsisilbing panimbang sa lumalaking kapangyarihan ng China. Ito naman ay ikinagagalit ng Beijing at tinatawag nitong isang uri ng destabilisasyon. Sa likod ng mga tensyong geopolitical na ito, ang higit na naaapektuhan ay ang ating mga lokal na mangingisda mula sa Zambales at Pangasinan. Ang Baho de Masinloc na dati sagana sa huli at nagsisilbing ligtas na silungan sa panahon ng bagyo ay naging lugar na ngayon ng takot at panganib. Marami sa ating mga kababayan ang nawawalan ng kabuhayan dahil sa patuloy na panghaharas at pagtataboy sa kanila ng mga barko ng China. Ginagamit din ng Beijing ang mga kaganapang ito sa kanilang panloob na propaganda upang ipakita sa sariling mamamayan na sila ang may kontrol sa lugar. Ang pagpapalabas ng mga video ng kanilang mga fighter jet na lumilipad malapit sa Baho de Masinloc ay naglalayong palakasin ang nasyonalismo sa loob ng China habang binabalewala ang mga karapatan ng mas maliliit na bansang nakapaligid sa South China Sea. Bilang tugon, patuloy na naghahain ang Department of Foreign Affairs ng mga diplomatikong protesta laban sa China. Bagamat tila hindi pinakikinggan ng Beijing ang mga ito, mahalagang dokumentasyon ang mga protestang ito ng pagtutol ng Pilipinas sa mga ilegal at mapanghamong gawain nito. Patunay din ito sa buong mundo na hindi kailanman tinatanggap ng Pilipinas ang panghihimasok ng China sa ating mga karapatan at likas na yaman. Ang isyong ito ay hindi lamang laban ng Pilipinas kundi usapin din ng buong ASEAN. Ang kalayaan sa paglalayag o freedom of navigation sa South China Sea ay napakahalaga sa pandaigdigang kalakalan. Kung hahayaang ganap na kontrolin ng China ang mahahalagang daan ng pandagat na ito, malaki ang magiging epekto nito sa ekonomiya ng maraming bansang umaasa sa malayang pagdaan ng kanilang mga barkong pangkalakal. Naniniwala ang mga eksperto sa seguridad na ang tiyempo ng mga pagsasanay na ito ay may kaugnayan sa lumalakas na kooperasyon sa depensa sa pagitan ng Pilipinas at ng mga bansang kanluranin. Nais ng China na magpadala ng babalang handa itong gumamit ng puwersang militar kung magpapatuloy ang pagpapalawak ng presensya at impluensya ng Estados Unidos sa rehiyon, kabilang ang paggamit sa mga napagkasunduang lokasyon sa ilalim ng EDCA. Sa kabila ng limitadong kakayahan ng ating militar kumpara sa dambuhalang puwersa ng China, patuloy ang modernisasyon ng Armed Forces of the Philippines. Ang pagbili ng mga bagong barko, radar system at missile ay naglalayong palakasin ang ating kakayahan sa panlabas na depensa. Ang layunin ay hindi upang magsimula ng digmaan, kundi upang magkaroon ng sapat na kakayahang ipagtanggol ang ating teritoryo at mga karapatang pandagat. Sa pagtatapos, nananatiling malaking hamon sa ating pambansang soberanya at pagkakaisang sitwasyon sa Baho de Masinloc. Habang patuloy na nagpapakita ng lakas militar ang Sina sa sarili nating bakuran, nananatiling matatag ang paninindigan ng Pilipinas na hindi nito isusuko ang mga karapatan nito sa West Philippine Sea. Manatili tayong mapagmatiyag at nagkakaisa sa pagtatanggol sa ating karagatan. Isang matinding babala ang ipinaabot ni US President Donald Trump laban sa bansang Iran kung saan hayagan niyang ipinahayag na magpapakawala ang Amerika ng napakalakas na puwersang militar hanggang sa hindi na ito kayanin ng Tehran. Ang matapang na pahayag na ito ay inilabas sa gitna ng mga ulat na seryosong pinag-iisipan ng Estados Unidos at Israel ang isang dambuhalang operasyong militar upang tuluyang pasukuin ang pamahalaan ng Iran sa lalong madaling panahon. Sa isang pulong ng gabinete na ginanap sa kilalang Camp David Retreat sa Maryland, hayagang inihayag ni Trump ang kaniyang matigas na determinasyon. Ayon sa kanya, tatamaan ng napakatindi ng Amerika ang Iran at darating ang oras na mapipilitan ng Tehran na sumuko at sabihing hindi na nito kayang tiisin ang pinsalang dulot ng mga pag-atake.
Ang agresibong pahayag na ito ay nagpapakita ng lumalalang krisis sa pagitan ng dalawang bansa. Nang tanungin ng mga mamamahayag kung tinatanggihan ba niya ang mga panukala para sa isang malakihang kampanyang militar laban sa Iran, mabilis na sumagot ang Pangulo at pinutol ang tanong. Ayon kay Trump, kasalukuyan ang nagpapatuloy ang isang dambuhalang operasyon ng Amerika at nagtataka siya kung ano pa ang maaaring hihigit dito. Ipinahiwatig niya na hindi na mag-aatubili ang kaniyang administrasyon sa paggamit ng puwersang militar. Ipinahayag din ng pinuno ng White House na tuluyan na siyang nawawalan ng tiwala sa pamahalaan ng Iran dahil sa umano'y kawalan nito ng katapatan sa mga diplomatikong negosasyon. Binigyang diin ni Trump na patuloy na nagsisinungaling at binabaluktot ng Tehran ang katotohanan sa bawat pagkakataon, dahilan upang maging imposible sa ngayon ang pag-abot sa isang mapayapang kasunduang kapakipakinabang sa magkabilang panig. Isinalaysay ni Trump ang isang partikular na insidente kung saan, habang hinihintay niya ang ulat ng kaniyang sugo na si Steve Witkoff tungkol sa takbo ng negosasyon, nakatanggap siya ng tawag mula kay Defense Secretary Pete Hegseth. Ibinalita sa kaniya na nagpakawala ang Iran ng 5 misil laban sa base ng Amerika sa Jordan. Naganap umano ang pag-atake habang nagpapatuloy ang usapang pangkapayapaan, kaya lalo nitong sinira ang kanilang tiwala sa Tehran. Kasunod nito, iniulat ng pahayagang The Wall Street Journal, batay sa impormasyong ibinigay ng mga hindi pinangalanang opisyal ng Amerika, na nag-utos na si Trump na ihanda ang isang bagong opensiba. Layunin umano ng planong ito na puwersahin ang Tehran na sumuko ng lubusan. May posibilidad ding simulan ang malawakang pag-atake sa lalong madaling panahon, posible ngayong katapusan ng linggo, ayon sa mga nakalap na impormasyon. Dagdag pa rito, iniulat ng CBS News na kasalukuyang nagbabalangkas ang Estados Unidos at Israel ng isang plano para sa pinakamatinding pambobomba mula nang magsimula ang labanan. Target ng dambuhalang pag-ataking panghimpapawid na ito ang mga estratehikong pasilidad na may kaugnayan sa sektor ng enerhiya ng Iran. Inaasahang magpapatuloy ang operasyon sa buong katapusan ng linggo upang matiyak na mapipinsala ang kakayahan ng kanilang kalaban sa rehiyon. Kabilang sa mga pangunahing target ng pinagsamang puwersa ng Estados Unidos at Israel ang mga refinery ng langis at mga planta ng kuryente sa buong Iran. Ang pag-atake sa mga infrastrukturang ito ay naglalayong lumpuhin ang ekonomiya ng bansa at putulin ang supply ng enerhiyang sumusuporta sa militar nito. Tiyak na magdudulot ito ng malaking krisis sa buong rehiyon at magpapahirap sa kabuhayan ng mga mamamayan doon. Gayunpaman, binigyang diin ng ulat ng CBS News na bagamat puspusan at napakahigpit ng koordinasyon sa pagitan ng Washington at Tel Aviv, hindi pa formal na ibinibigay ni Pangulong Trump ang kanyang huling pag-apruba para sa pagsisimula ng pambobomba. Nananatiling nakasalalay sa kanyang huling desisyon ang pagsiklab ng digmaang maaaring magpabago sa takbo ng kasaysayan ng mundo. Sa kabila ng matitinding plano, may mga ulat na hindi nagkakaisa ang pamahalaan ng Amerika. Sa naganap na pagpupulong sa Camp David, ilang tagapayo sa White House ang mariing tumutol sa planong pag-atake. Nagbabala sila tungkol sa mga hindi inaasahang kahihinatnan at sa posibilidad na magdulot ito ng isang malawakang digmaan sa gitnang silangan na mahirap ng kontrolin at maaaring magdulot ng malaking pinsala sa mga kaalyadong bansa. Bukod sa mga tagapayo, nagpahayag din ng matinding pagkabahala ang ilang opisyal ng militar ng Estados Unidos. Nag-aalala sila na baka maubos ang supply ng kanilang mga misil na panlaban sa himpapawid kung sakaling maglunsad ang Iran ng isang dambuhala at sabay-sabay na ganting salakay gamit ang mga drone at ballistic missile. Maari nitong ilagay ang mga puwersang Amerikano at kanilang mga kaalyado sa rehiyon sa isang napakadelikadong sitwasyon. Kung matutuloy ang planong ito ang kauna-unahang pagkakataon na direktang makikibahagi ang Israel sa isang pinag-isang operasyong militar kasamang Estados Unidos laban sa Iran mula nang sumiklab ang digmaan. Ang pagtutulungang ito ay nagpapakita ng mas mataas na antas ng alyansa sa pagitan ng dalawang bansa na naglalayong pahinain ang impluwensiya ng Tehran at ng mga kaalyadong grupo nitong patuloy na naghahasik ng kaguluhan sa rehiyon. Bago ang pagbuo ng planong ito, matatanda ang hindi pa nagsasagawa ang Iran ng anumang direktang pag-atake laban sa Israel mula nang masira ang kasunduang tigil putukan sa pagitan ng Amerika at Iran noong unang bahagi ng buwan. Ang muling pagsiklab ng labanan ay nagdulot ng matinding pangamba sa pandaigdigang komunidad na umaasang maiiwasan ng direktang konfrontasyong maaaring magbunga ng mas malawak na digmaan. Ang mga ulat tungkol sa bagong kampanyang militar ay lumabas ilang araw lamang matapos bumisita sa Washington si Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu
Sa kaniyang pagbisita, nakipagpulong siya kay Pangulong Trump at kay Defense Secretary Hegseth upang talakayin ang mga hakbang laban sa Iran. Nagpapakita ito ng masusing pagpaplanong isinasagawa sa likod ng mga saradong pinto ng dalawang malapit na magkaalyadong bansa. Pagkalipas ng higit sa 5 buwan ng madugong tunggalian, ang digmaang inilunsad ng Estados Unidos at Israel laban sa Iran ay wala pa ring senyales ng paghupa. Sa halip, patuloy na nagpapalitan ang magkabilang panig ng mararahas na pag-atake at pagganti. Iniiwan nito ang buong rehiyon ng gitnang silangan sa isang tila walang katapusang siklo ng karahasan, takot at kawalan ng katiyakan sa hinaharap. Sa buong takbo ng sigalot na ito, paulit-ulit na nagbabanta si Donald Trump na wawasakin niya ang mga pangunahing infrastruktura ng Iran. Para kay Trump, ang tanging paraan upang mapasuko ang pamahalaan sa Tehran ay ang pag-target sa mga pangunahing pundasyon ng ekonomiya at sektor ng enerhiya nito. Ang estratehiyang ito ay patuloy na umaani ng matinding debate mula sa mga eksperto sa seguridad at mga tagapagtanggol ng kapayapaan. Noong nakaraang linggo lamang, nagpahayag ang Pangulo ng Estados Unidos ng isang matigas na patakaran. Binalaan niyang Iran na sa bawat pagkakataong may aataking barko sa Strait of Hormuz, isang napakahalagang ruta ng pandaigdigang kalakalan, agad na sisirain ng Amerika ang isang tulay o planta ng kuryente sa Iran bilang ganti. Isa itong babalang nagpapakita ng kaniyang walang kompromisong paninindigan laban sa anumang banta. Ang banta sa Strait of Hormuz ay may direktang epekto sa buong mundo, partikular na sa mga bansang tulad ng Pilipinas na lubhang umaasa sa supply ng langis mula sa gitnang silangan. Ang anumang pagkaantala o kaguluhan sa rutang ito ay maaaring magdulot ng biglaang pagtaas ng presyo ng petrolyo at kuryente sa bansa. Tiyak na magpapahirap ito sa ekonomiya ng maraming pamilyang Pilipino at magpapalala sa inflasyon. Sa ngayon, nakatutok ang pansin ng mga eksperto sa militar at geopolitika sa kung paano tutugon ang Iran sa mga banta ni Trump. Habang patuloy ang paghahanda para sa posibleng pag-atake, marami ang nananawagan para sa isang diplomatikong solusyon upang maiwasan ang pandaigdigang sakuna. Ngunit dahil sa matigas na paninindigan ng magkabilang panig, tila napakaliit ng pag-asa para sa isang mapayapang resolusyon sa mga susunod na araw. Sa pagtatapos, nananatiling mapanganib ang sitwasyon sa pagitan ng Estados Unidos, Israel at Iran sa habang hinihintay ng buong daigdig ang susunod na hakbang ni Donald Trump. Patuloy nating babantayan ang mga pinakahuling balita tungkol sa nagbabadyang krisis na ito at ang maaaring maging epekto nito sa ating bansa.